Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Tularan natin ang kaamuan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang mga kaanib po o bahagi ng iglesia o katawan ng ating Panginoong Hesukristo, dapat nating tularan o taglayin ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ating Pangulo upang mapatunayan natin na tunay na tayo nga ay Kanya. Ang isa sa mga katangiang taglay ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pagiging mababang kalooban. Sa leksyong ito ay pag-aaralan natin kung paano nahayag ang pagiging mapagpakumbaba, pagiging maamo ng ating Panginoong Hesukristo at ang gantimpala na kanyang tinanggap mula sa Diyos dahil sa katangian niyang ito. Dumako tayo mga kapatid sa unang bilang. Paano nahayag sa Panginoong Hesukristo ang kanyang kaamuan o kababaang loob na dapat nating tularan? Ang sagot po ay basahin natin. Siya ay binugbog at pinahirapan ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Ito po ay propesiya o paunang pahayag ng Biblia tungkol sa kaamuan ng Panginoong Kristo, na kahit na siya ay bugbugin at pahirapan tulad ng tupang nakatakdang patayin, hindi siya kikibo o iimik kahit isang salita man lamang. Sa kasunod po na bilang, paano natupad ang hulang ito o paunang pahayag tungkol sa ating Panginoong Kristo? Ang sagot, at nang siya'y isakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman, hindi siya umimik. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo baga naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasaksihan o isinasakdal laban sa iyo? At hindi siya sinagot niya ng kahit isang salita man lamang. Ano pat nang gilalas o nagtaka na mainam ang gobernador. Sa kasunod po na bilang, bakit nanahimik o hindi kumibo kahit isang salita ang Panginoong Kristo sa kabila ng mga maling paratang, panggigipit, pagpapahirap na ginawa sa Kanya? Basahin po natin ang sagot. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Mga kapatid, bakit hindi gumanti ang Panginoong Kristo nang siya ay insultuhin ni nagbantaman siya nang siya'y pahirapan ng mga nanggipit at nang usig sa kanya? Sapagkat batay dun sa ating binasa, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungang humatol. Dito na tayo sa ikaapat na bilang. Bakit marapat lamang na ipaubaya rin natin sa Diyos ang ating buong pag-asa? Kung tayo ay paratangan, kung tayo ay gipitin at usigin. Ang sagot, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yon sa Diyos. Bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi
ng Panginoon. Tatandaan ninyo, mga kapatid, maliwanag po ang pahayag ng Diyos. Ang sabi niya, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Sa kasunod na bilang na tayo, mga kapatid, ano ang lalong naghayag ng kaamuan o kababaang loob ng Panginoong Kristo at ng lubos niyang pagtitiwala o paglalagak ng pag-asa sa Diyos? Basahin natin ang sagot. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, hanggang nang ang Panginoong Kristo ay pakuan sa krus o hanggang sa harap ng kamatayan, pinatunayan niya ang kanyang kaamuan, ang kanyang kababaang loob. Sipin ninyo, pinapatay na siya. Pero ano pa rin ang sinabi niya sa Diyos? Sabi niya sa Diyos, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, magagawa rin natin na maging mababang loob, maging maamo, kung lubos nating ilalagak ang ating pagtitiwala at pag-asa sa magagawa ng Diyos na makatarungang hukom. Sa kasunod na bilang na tayo, mga kapatid. Ano ang gantimpalang tinamo ng Panginoong Kristo o kanyang tinanggap dahil sa lubos niyang paglalagak ng pag-asa sa Diyos at sa kabila ng lahat ng kanyang tiniis? Ang sagot, basahin natin na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Mga kapatid, pagkatapos niyang magtiis, pagkatapos niyang mamatay, pero dahil sa siya'y naging masunurin, mababang loob, maamo, ano ang gantimpalang tinanggap ng Panginoong Kristo? Batay sa pahayag na ating binasa, siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sa kasunod na bilang tayo, mga kapatid, ano ang iniutos ng Panginoong Kristo sa mga lingkod niya upang maging karapat-dapat din sa pagtatamo ng walang hanggang pagpapala ng Diyos? Basahin natin ang sagot. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tiyak, mga kapatid, makararanas din tayo ng mga tiisin dahil sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi natin maiiwasang makaranas ng paggigipit, pag-uusig, sa harap ng lahat ng ating mga tiisin. Inaasahan ng Panginoong Kristo na tayo'y magiging maamo tulad niya. At kapag tayo'y namalaging maamo, mababang loob, masunurin, makakamtan din natin ang walang hanggang kapahingahan ng ating kaluluwa at ang walang hanggang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, ano rin ang itinuro ng mga apostol sa mga unang Kristiyano tungkol sa kaamuan o kababaang loob ng Panginoong Kristo? Basahin natin ang sagot. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman,
na siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yan ay pahayag ni Apostol Pablo. Ano ang itinuro niya sa mga unang Kristiyano? Ang sabi ng Apostol Pablo, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Anong uring pag-iisip ang taglay ng Panginoong Kristo? Ang sabi, mababa, mababang loob, masunurin hanggang sa kamatayan. Mga kapatid na sumasamba ngayon, yung sumusunod at yung masunurin, may pagkakaiba yon. Tatandaan ninyo. Yung sumusunod, kaya baka sumunod dahil natapat sa gusto niya. Kaya sumunod siya. Pero yung masunurin, kahit pa hindi natapat sa gusto mo, susundin mo pa rin yun. Halimbawa, yung nangyari kay Kristo. Gusto ba niya na siya ay mamatay? Gusto ba niya na siya ay pakuan sa krus? Dahil sa siya ay tao, di ba, natatandaan ninyo? Nanalangin pa siya noon eh. Sabi niya ay, kumbaga maaari lumagpas sa akin ang sarong ito. Ang tinutukoy niya doon eh, lumagpas sa kanya yun. Na siya'y pahirapan, mamatay sa krus. Pero dahil yun ay kalooban ng Diyos sa kanya na dapat matupad, anong sabi niya? Pero wag yung kalooban ko, kundi kalooban mo ang mangyari. Kaya yun ang masunurin. Kahit pa hindi natapat sa iyong gusto, pero kalooban ng Ama, susundin mo yun. Hindi mo ipipilit yung sarili mong gusto. Yun ang maamo. Yun ang mababang loob. Sa kasunod na bilang, paano mapatutunayan ng isang Kristiyano na natuto siya sa mga aral at halimbawang iniwan ng Panginoong Kristo tungkol sa kababaang loob at pagkamasunurin? Basahin natin ang sagot. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kaya ang isang kaanib sa Iglesia ni Kristo na makapagpapahayag ng buong katapatan at pagtitiwala na siya ay tunay na kay Kristo at tiyak na maliligtas sa araw ng paghuhukom ay ang maamo. May mababang kalooban o may mapagpakumbabang puso sa kabila ng maraming tiisin na naranasan. Nananatili siyang masunurin sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Kahit mga hulugan pa ito ng kanyang kamatayan, katulad ng pinatunayan ng ating Panginoong Kristo na siya nating mabuting guro at pangulo. Yan po ang ating leksyon at bago tayo manalangin, mga kapatid, ay basahin natin muli ang paksa ng ating tinalakay. Tularan natin ang kaamuan ng ating Panginoong Heso Kristo. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mo pong ipinahintulot na kami ay makasamba. Kapiling ang mga kabataan naming mga kapatid. Pinupuri ka namin, Ama, niluluwalhati ka ng aming kaluluwa. Nawa po
Pinakinabangan naming lubos ang mga katotohanang nahayag sa amin sa pagkakataong ito. Patuloy mo pong basbasan ang mga magulang. Gawin mo silang mabibisang kasangkapan sa pag-akay sa kanilang sambahayan, sa kanilang mga anak, sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kabataan na patuloy naming tinuturuan. Tulungan mo kami, Ama. Sila'y mahubog namin na maging tapat sa iyo at sa iyong mga katotohanan. Nananalig kami ang pagkatakot sa iyo, ang pasimula ng karunungan, ang pamamalagi ng iyong mga pagpapala at pagkalinga sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, tulungan mo po kami maging mababang loob, maging masunurin katulad mo. Ibiyaya mong parati sa iyong mga hinirang ang karunungan na aming kailangan. Higit sa lahat, matuto kaming palagi sa mga halimbawang iniwan mo sa amin. Ama, sumasampalataya kami. Tinanggap mo ang aming pagsamba. Muli mong binasbasan, pinagpala ang aming mga kapatid na patuloy naming nakakapili sa aming mga pagsamba. Tinanggap namin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ni Jesus na dakila po naming tagapagligtas.